merong isang customer dito, naka-turbocharger siya, yung kanyang engine, pinagana, metal sick, pero nung tinanggal ko yung connection ng turbo, inalis ko yung hose, nabawasan yung talsik, humina. Ang turbo ay force induction, yung amount na pumapasok na hangin dito na isinisiksik ng turbo, tapos kinukompress naman ng piston, nabawasan. Kaya ngayon, yung talsik, no, yung pressure na nandito sa oil pan, sa crankcase, ay nabawasan din, kaya yung talsik humina. Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Meron pong makina dito sa harapan ko. Ito po ay makina na 4G64 Mitsubishi. Ito pong 4G64 na to ay 2.4 liter petrol engine, gasoline. Ito po ay nakalagay doon sa Pajero po na yun. 2000 model po yan na Pajero Exceed na 5 doors na local. Pero ito po ay carburetor type. So hindi pa to yung matipid na makina ng Mitsubishi. Kasi yung matipid ay yung mga naka-EFI na. So yung mga 4G63 na model na mga Galant, yung mga naka-GTI, mga naka-MPI, yan, matitipid na po yan. Pero hindi pa rin ganun katipid kasi nga po, mabigat ang kahan ng Galant, malaki yung kanyang makina. Pero mga modelo ng mga Pajero na yan, na naka 4D56 at naka 4M40 na engine, yun nga po ay mga diesel engine na po sila. Ngayon mga kapatid, ang nangyari po dito sa makina na to, in-stock nung may-ari, hindi niya ginagamit. Kaso ang problema, nung pinaandar na nila, kasi nga po nakita nila yung mga ginagawa ni Autorans, may mga Pajero tayo na nire-restore, binabalik natin sa dating kisig at ganda. So pinadala rito itong Pajero na ito, kaso pumping oil na siya. Bumubuga yung langis doon sa suksukan ng dipstick. Ang naging reason doon mga kapatid, yung pong piston ring, pakita mo dito Glenn. Ayan. Ito po kasi nga cylinder wall na to, kinalawang po ito. Ngayon, medyo nabawasan lang yan. So, kinalawang yan. Siguro, nung pinaandar po nila, mga kapatid, ay stock up ngayon yung piston ring dito. Ayan. Hindi po ito piston itong Pajero, ha. Ipinakita ko lang po sa inyo. Yung piston ring po dito, nag-stock up dahil nga po dun sa kalawang. Kaya po, kapag magko-compress ngayon, yung piston ring, yung second stroke, magko-compress siya, lumalabas nga po yung pressure doon sa ilalim ng piston, at pupunta na nga po dito sa crankcase. Nandito yung langis, nandito yung oil pan. So kahit isang piston ring lang po ang mag-stack up or masira or magkaroon ng singaw, yan na po ang magiging dahilan talaga para yung langis na nandito sa crankshaft or nandito sa oil pan ay ibubuga doon sa dipstick kasi po malakas po yung pressure na yon kahit isang piston lang. So ngayon mga kapatid, ganun na nangyari. Dahil napabayaan, yung makina, matagal na hindi ginagamit, at isa pa pong nangyari kung bakit siya nagkaroon ng kalawang, ito po, nasira yung gasket, at yung pong kalawang ay dumaan dito, yung tubig, ayan, kitang-kita naman, oh, dumaan dito ngayon yung tubig na naka-stock doon sa radiator nito, or doon sa block nito, sa cylinder head block, pumasok ngayon dito, at kinalawang. So yun ngayon, ang isang naging dahilan, kung bakit itong makina na to ay nagkaroon na talaga ng problema. Kasama pa doon yung matagal na hindi ginagamit, pinapasok ng moisture ang inyong mga makina, at kapag yan ay in-start nyo, sigurado magkakaroon talaga yan ng maraming problema. At yun nga, nasira, nag-stack up yung piston ring, hindi na gumagalaw dito kasi yung piston ring yan yung pinaka-seal mo eh. No? So, hindi na gumagalaw yung piston ring, naka-stack na siya dyan, kaya ngayon, itong pinaka-piston, sumasayad na rin ito. So yan mga kapatid, dapat tatandaan nyo palagi na kung i-stock nyo man ang inyong mga sasakyan, dahil napamahal sa inyo, may sentimental value sa inyo, hanggat maaari po, ay ini-start nyo rin yan paminsan-minsan. Huwag nyong pababayaan yan na 1 taon, 2 taon, naka-stock ang inyong mga makina, sigurado po magkakaroon yan ng mabigat or malaking problema, katulad nitong 4G64 na ito na makina ng Pajero na yon, Exceed, local. Ngayon, mga kapatid, ito na lang ang hindi ko pa matanggal dito. Ikot ka dito, Glenn. Itong gear na to, na kinakabitan ng timing belt natin. Ito yung timing belt. Ayan. At ito naman yung oil belt na nakakabit naman dito sa malaking portion nitong gear na to, papunta rito sa balancer. Ito, may balancer yan dyan. Hindi ko ito matanggal, so ipapadala ko na, papoproblema ko na yan sa machine shop kay Kuya Arvin. Okay. Speaking of timing belt, mga kapatid, meron po kasing nag-message sa akin nung isang araw, bakit daw po ba yung kanyang crosswind ay mausok ng puti? Kabago-bago lamang daw po na
calibrate ng kanyang injectors at maging yung kanyang injection pump ay bagong overhaul din. Yan, pinakita ko lang sa inyo yung injection pump. Ito naman po ay injection pump ng Adventure. Hindi po ito para sa Crosswind pero halos parehas na parehas lamang din po sila ng itsura. Kasi po alam nyo mga kapatid, yung mga gear type, no? Yung timing, no? Gear type, kadalasan po kasi yan talaga ang mahirap patinuin ang usok. Kahit na sabihin mong na-overhaul mo na or na-rebuild mo na ang injection pump mo at bago na ang mga nozzle tip ng mga injectors mo, talagang minsan or kadalasan umuusok po yan ng puti. Bakit po mga kapatid? Ano po kaya yung sikreto? Bakit kung minsan ay talagang hindi mo matanggal-tanggal yung usok ng puti na yan? Kahit na ginawa mo ng lahat yung dapat gawin. Ito po, hindi naman engine ang problema. Ito po, yung po kasi mga gears na yan, nagkakaroon din ng wear and tear yung mga ipin ng mga gears na yan. At nagkakaroon yan ng clearance. So kahit sabihin mo na tama ang timing, kasi ito, tina-timing din ng injection pump. Ayan, no? Kaya makikita mo, merong suutan ng tornilyo rito. Kasi hinahanapan mo rin yan ng timing. Advance or atrasado. Ngayon, kapag ka medyo mausok, posibleng mali ang timing mo. Ngayon, kahit na itama mo yung timing, ang problema naman, yung palang mga gears mo ay maluluwag na, yung mga ipin yan, yung mga teeth niyan, kaya ngayon, iyon ay nagkokos din para mawala sa eksaktong timing ang injection pump mo. Kaya kadalasan, yan yung nagiging issue kung bakit mayroong puting usok. Pero nagawa mo ng lahat, na-overhaul mo na engine mo, na-overhaul mo na injection pump mo, bago na ang cylinder head mo, bakit may usok pa ring puti? Hindi ka nagpalit ng mga gears eh. Kaya ano po ang dapat gagawin? Halimbawa, nagpa-overhaul ka na, luma na rin naman yung makina mo, isabay mo nang palitan yung mga gears na yan para siguradong mawawala yung mga usok at talagang kahit paano 90% na magiging maganda or tahimik ang andar ng makina mo. Kung minsan, yan pa rin ang nagpapaingay yung mga gears na yan. Kasi nga, gear type ang iyong timing, ang iyong harapan ng iyong makina. Ito kasi, timing belt naman to. Ito, tignan nyo. Dito ka, Glenn. Dahil nga po sa ito ay timing belt, ang timing belt po ay may tensioner na kahit na sabihin mong nagbabago yung belt mo, no? Although hindi naman talaga to lumuluwang, kahit na sabihin mong may konting pagbabago, uma-adjust yung tensioner mo. Kaya hindi ka nawawala sa timing, kaya hindi nagiging mausok. Sa timing chain naman, ganun din, may tensioner din yan, pero kapag ka worn out na rin ang timing chain mo, ayan, posible rin na magkaroon ka ng konting usok na puti. Kasi nga po, yung chain at saka yung gear type ay pwedeng mangyari talaga yung wear and tear ng mga pyesa na yan, ng mga metals na yan, na nagkakaroon siya ng luwag talaga. Nagkakaroon ng clearance at iyon po ay umaapekto sa timing ng inyong engine. Doon sa camshaft at dito sa crankshaft. So, kapag nawala sa timing yan, ng konting-konti lang, ayan, may experience nyo yung konting vibration, may experience nyo yung, yan nga, may konting usok, minsan naman hard starting. So, yan ang mga nagiging problema. So, ang ginagawa nung iba, ina-adjust nila yung butas nito. Binabawasan nila yan para magkaroon ka ng additional na pihit or clearance or galaw ng injection pump mo at kung ano pa man yung pyesa or yung parts na may kinalaman sa timing, yung mga ina-adjust. Ngayon, ang kagandahan ngayon ng timing belt, tahimik siya. Pero ang isang downside niya ay kapag yan ay napabayaan mo, pwede siyang maputol. No? Kasi ito naman ay goma lang talaga na mayroong fibra. Kaya pag nakita mo na yung fibra na lumalabas na talaga dito sa mga gilid nito, nako, ayan, kailangan mo nang magpalit ng timing belt kahit pa sabihin mong hindi pa siya umabot doon sa tamang duration na dapat mo siyang palitan. Babasa lamang po ng mga messages galing po sa inyo, sa mga subscribers ko. Ito po ang tanong ng isang subscriber po natin. Sabi po niya, "Good eve po, Sir Idol, pasensya na po sa abala. Ask lang po about po sa fully synthetic oil. Ano po ang the best change oil? How many kilometers po ang dapat pag fully synthetic? Thanks po." Okay. Mga kapatid, yung interval, no, yung duration nung langis kapag ka nag-change oil ka, kung fully synthetic talaga ang gamit mong langis at magandang klase yan, pwede mo yang paabutin ng 10,000 kilometers.
Depende yan kung talagang hindi ka naman natatraffic, hindi masyadong stress ang engine mo, hindi mo kinakargahan ng mabibigat na mga kargada, hindi mo pinanghahanap buhay, ibig sabihin, hindi mo pinantataksi, hindi mo pinanggagrab, pwedeng abutin yan ng 10,000 kilometers. At kadalasan, iyon ay umaabot ng 1 taon. Pero kung ang sasakyan mo ay pagod, na stress, pinanghahanap buhay mo, araw-araw mong ginagamit, nasasabak sa traffic, laging napupuno, stress po yan. Mga kapatid, huwag mong pagtagalin ng, ng 1 taon or 10,000 kilometers. Kasi yung traffic, hindi yun nababasa ng odometer mo. Nung kilometer reading ng gauge mo, hindi yan nababasa. Baka mamaya, mas matagal pa yung nakatraffic ka kaysa doon sa talagang umandar ang sasakyan mo na nare-read ngayon yung kilometrahe. So, babantayan mo yan na kung talagang stress na stress ang engine mo, 6,000 to 7,000 kilometers na tinakbo, mag-change oil ka na. Kasi habang tumatagal ang langis, sa dami ng mga contaminants na humahalo dyan, kasi po ang mga langis, lalo na kung pan-diesel, yan po ay maraming mga panlinis na tinatawag, detergents. So, yung detergents na yon ang tumutulong para yung engine mo ay malinis niya at yung langis mo hindi masyadong masira. Kung pagtatagalin mo ngayon yung oil mo ng 1 taon na pagod ang makina mo, baka hindi na magandang langis yan pagdating ng time na i-change oil mo na siya. So, mga langis na pang-gasolina at pang-diesel, meron po tayo niyan. Kaya nga po itong mga langis ng Repsol, tulad niya nakalagay C2, no? C3, compression, at kapag kami nakita ka naman din na SN, kita ba yan? API Service SN, yung S na yon ay sinasabi niya spark. So yun ay para sa gasoline engine. Yung C naman, yan ay doon sa compression, yun ay para sa diesel engine. Mga langis na fully synthetic, magagandang klase po talaga yan. Pero dapat ang piliin nyo ay yung mayroong nakalagay na API. Yan. Ano yung API? American Petroleum Institute. Tapos, meron pang isa, yung SAE. Ayan. Society of Automotive Engineers. Kailangan meron ito. Kasi ako, hindi ko rin naman alam kung saan galing yung iba't ibang langis na yan. Pero kung meron kang donut ng API at SAE, makakasigurado ka na yung langis na yan ay dumaan sa talagang matinding pag-aaral. So, yun ngayon, yung masasabi ko sa inyo, na medyo okay, lalo na kung iyan ay fully synthetic. Pero kung gumagamit kayo ng mga mineral oil at gumagamit kayo ng mga semi-synthetic, wala pong problema. Basta wag nyo lang pagtatagalin. Kasi ang mga mineral oil at yung mga semi-synthetic, hindi po yan matatag or matibay sa init. Kaya yang i-overheat ng makina mo at yan ay mawawalan ng ganda. Kaya kung halimbawa, gamit nyo ay mineral oil, talagang ang ginagamit nyo sa sasakyan nyo, pampasada, no, pang business, wag mong pagtagalin ng langis mo. Kasi ang unang-unang magsasuffer diyan ay yung engine mo. Ito. Kung ito ay natanggal na, nandito yung bearing, no, sa loob niyan. So kapag makapal na ang langis mo dahil sa dumi, hindi siya basta-basta makakapasok doon sa thin layer nun. Gapapil lang yun, gabuhok lang yun. Ibubuga doon sa loob nun yung langis. Paano kung makapal na? Diyan ngayon nagkakaroon ng problema. Nagkakaroon ngayon ng metal-to-metal friction. Kaya po, ito, purbahan nyo. Sa umaga, kapag fully synthetic ang gamit nyo, either leader or elite, sa umaga, yung cold start, start nyo yung mga engine nyo. Kapag ka fully synthetic ang langis, may maririnig kayong konting-konting ingay lang, mga 1 to 2 seconds, tapos mawawala na. Kasi nga, cold start, wala pang langis sa ibabaw, wala pang langis sa ibabaw ng cylinder head, yun yung maingay, nandun yung mga barbula So, since yan ay mga mabababang viscosity ng langis, mabilis siyang umakyat, ibobomba yan ng oil pump para umakyat doon sa cylinder head. Pero kung makapal na yung langis mo, gumagamit ka ng matataas na viscosity, tapos pinagtatagal mo pa, sa umaga pag start mo, purbahan nyo, medyo maingay ang inyong makina. At yung ingay na yon, pwedeng mag-cause yun ng metal-to-metal frictions. Okay, sa tanong po ni 0921-220-9992, ano ang magandang oil? Basta synthetic oil na mayroong donut na API at SAE. Magagandang klase po yan, lalo na kung mga imported. Kasi talagang iyan ay pinag-aralan. Ngayon, kung wala yun, naikwento ko na sa inyo, nasabi ko na sa inyo, kayo na po ang bahala magdesisyon dyan. So, huwag nyo rin kalimutan ang Repsol na Elite at Repsol na Leader. Yung Elite po, mga multi-valves, kung kayo ay naka-24 valves, mga naka-32 valves, no? Mas maganda pong magamit nyo itong Elite.
10W40. Ngayon, kung medyo lumalaki talaga ang engine nyo, katulad ng mga 2.8 liters na mga engine or 3.0 na mga liters na mga engine, pwede nyo gamitin talaga ang Elite. Kahit naman gumamit din kayo ng Leader, okay din naman po yan. Ito pong dalawang langis na to, gas, diesel, pwede nyo pong gamitin. Ngayon, para sa next question po, sabi po niya, si Joby Francisco, sabi niya, ang galing mo, sir. Uy, thank you. Sana matulungan mo ako. Bago lang po ako nagkasasakyan. Hyundai siguro to, RV. Naglo-low power din po. Ano po bang dapat gawin, idol? Ayan. So, pagdating po sa low power, mga kapatid, marami pong i-consider. So, sa mga sasakyan nyo, kapag ka nag-low power yan, ang unang-unang i-check nyo, baka barado ang iyong air cleaner. So, talagang maglo-low power yan dahil kulang ang pasok ng hangin. So, since ngayon, halos lahat ng mga sasakyan ay electronic na, lahat ng mga problema na yan ay minimetro or sinusukat ng mga sensors na nandyan sa ating mga sasakyan. Isang sensor lang ang magka-problema dyan, magche-check engine, at pwede ka talagang mag-low power. So, yung computer, inilo-low power ka para hindi dumami yung problem at masira ang engine mo. Kaya niya inilo-low power dahil meron kang problema sa iyong engine. So, kung halimbawa, naka-turbo engine ka, no? Nagkaroon ng problema ang turbo mo, mahina ang buga niya, so walang masusukat itong si manifold absolute pressure sensor, maglo-low power ka. Kasi hindi rin siya magbibigay ng fuel dito sa combustion chamber. So kung magkaroon naman ng problema itong mga sensors na yan, sigurado yan ay magkakaroon ng check engine. May mga sasakyan, mga engine na kung minsan nare-restrict yung pasok ng hangin dahil yung kanyang yung intake hose ay napipipi tulad ng mga Nissan Navara, o tingnan mo rin yun, baka every time na nag-accelerate ka ay nare-restrict yung pasok ng hangin. Ngayon, kadalasan, ang low power sa mga diesel engine ay nagkakaproblema po talaga ang mga injectors. Kaya kung halimbawa, na-experience nyo, diesel engine ang inyong sasakyan, naka-turbocharge kayo, or kahit hindi turbocharge ang inyong engine, pag nag-low power, ang una nyong ipacheck ay ang inyong mga injectors. Dahil una nga, sinasabi ko po sa inyo, karamihan ng mga diesel natin ngayon, nakakapagpakarga kayo ng may tubig dahil nga sa moisture, yung mga binabahang mga gas station, mga fuel station, tapos may mga tubig humahalo na ikakarga sa inyo. Magkakaroon ng problema ang inyong mga injectors. So pagdating po sa low power, hanggat maaari, i-check nyo muna lahat ng sensors. Kung meron namang makikitang mga check engine lights doon sa inyong dash, doon sa inyong gauge, no? Dali nyo kagad yan sa mga mekaniko at pabasa nyo kung anong DTC, no? Yung error ang nababasa doon sa inyong mga gauge. Pero mga kapatid, marami talagang cause ang low power, lalo na sa mga lumang sasakyan. Nung araw, pagka carburetor type ang sasakyan mo, pwede kang magkaroon ng low power kung yung gas filter, yung fuel filter, nagbabara. Magkakaroon talaga ng low power yan. Pero since ngayon nga, karamihan ay mga electronics na, isa sa pwedeng magkaroon ng low power kapag gasoline engine or petrol engine sa sasakyan mo, medyo naluluma na, i-check nyo kagad din yung fuel pump. Huwag nyong pagdudahan yung mga injectors ng mga gasoline engine kasi open-close lang naman ang mga solenoid niyan. Hindi katulad ng mga diesel engine, talagang maselan ang mga injectors dahil talagang doon ay may mga delivery valve na may mga mekanismo na kapag yan ay nadumihan, umasa ka. Magkakaroon ng problema yan at magkakaroon ka ng low power. Ito pa, isang tip pa po sa inyo. Meron kayong makakausap na mekaniko at mababasa niya yung error code at nakalagay doon, large leak detected, tapos maghahanap kayo ng leak doon sa engine. Hindi po yun yun. Yung large leak detected na yun, kasi nga po, pwedeng ang injectors mo ay barado, hindi siya nagbubuga ng fuel, kaunti lang, at yung fuel, yung diesel, ay pumupunta lang doon sa return at bumabalik doon sa yung tangke. I-recognize ngayon ng computer yan na mayroon kang leak. Kasi nga po, hindi niya maipon yung mataas na pressure, yung megapascals na pressure doon sa common rail. Kaya ang sasabihin ngayon ng computer, large leak detected. Pero yun po, ang problema pa rin doon, kadalasan ay injectors. Kaya huwag kayong bili-bili ng mga sensors, common rail high pressure sensor, fuel filters, o pati yung mga sensor doon sa fuel filters, ang daming pinabibili sa inyo, kung ano-ano yung pinapapalitan, targetin nyo na kagad. Pa-check nyo kagad ang inyong mga injectors, sigurado, kadalasan, 90% nandyan po ang problema. Para doon sa last question na babasahin natin, yung tanong po niya, si Jose De Leon, naturally aspirated engine lasts longer while turbo needs additional maintenance to last longer. Totoo po yun. Kaya kung turbocharged ang inyong engine,
tutukan nyo yan, talagang bantayan nyo at talagang ang inyong maintenance dapat yan, hindi dapat frequent na nagme-maintain kayo. Change oil ang pinaka-importante. Dahil nga po sa talagang may stress ang engine nyo, ang unang-unang talagang pinahihina niya, itong mga piston ring, itong mga connecting rod bearing, side thrust washer, lahat yan pinahihina niya. At bigla na lang makikita mo, may talsik ka ng langis. Wala lang yung video ko eh. Merong isang customer dito, naka-turbocharger siya, yung kanyang engine, pinagana, may talsik, pero nung tinanggal ko yung connection ng turbo, inalis ko yung hose, nabawasan yung talsik, kumina. So, ibig sabihin, yung amount ng pressure na pumapasok dito sa cylinder, halik na dito. Kasi nga, ang turbo ay force induction, yung amount na pumapasok na hangin dito na isinisiksik ng turbo, tapos kinukompress naman ng piston, nabawasan. Kaya ngayon, yung talsik, no, yung pressure na nandito sa oil pan, sa crankcase, ay nabawasan din, kaya yung talsik humina. Pero meron pa rin, kasi nga, damage na yung kanyang piston ring. So, alagaan nyo po ang inyong mga sasakyan, gumamit kayo ng magandang langis, at wag po kayong mahihiyang magtanong sa mga pinagtitiwalaan yung mekaniko. Kasi yan po ang tutulong sa inyo para tumagal ang buhay ng inyong mga sasakyan. Mga kapatid, magandang gabi po at maraming salamat po sa inyong lahat.